Kabanata 6761. Halatang alam ni Shena ang sinasabi niya. Bagamat ito ay ilang mga dates lamang, mula sa isang tiyak na anggulo, ang mga dates na ito na ibinigay sa kanya ni Dan ay maaaring ituring na hindi mabibili ng salapi. Tumawa si Dan. Iyon ay mga alingaw lamang, at naniwala ka sa kanila. Kung ito ay kamangha-mangha tulad ng sinabi mo, ang Parkerville ay hindi tumanggi sa paglipas ng mga taon. Gayunpaman, ang puno ay medyo matanda na, at ang kalidad ng mga dates nito ay mas mahusay kaysa sa mga dumaan sa modernong industrialisasyon. Alam kong gusto mo ang mga ito, kaya ipinadala ko sila dito. You wouldn't say no to me, right? Kung gagawin mo iyon, masisira ang reputasyon ko mamaya. Sa sandaling sinabi iyon ni Dan, wala nang magagawa si Shena kundi ang bumantong hininga bilang pagbibitiw. Bumantong hininga siya, at inilahad ang kanyang kamay, at kumuha ng dates, at tinikman iyon. Medyo mabango, at namumulaklak ang tamis nito ng kagatin niya ito. Ito ay isang bagay na hindi mailalarawan. Ito ay ganap na organic. Ang kadalisayan lamang nito ay sapat na, kahit na ito ay kasing ganda ng mga sabi-sabi. Matapos ang dates, tinatangkilik pa rin niya ang aftertaste at sinabing, "Maraming salamat, Dan." Nakatanggap ako ng hindi mabilang na mga regalo, ngunit tiyak na ito ang pinakamamahal ko. Buti naman nagustuhan mo, nakangiting sabi ni Dan. Hindi naman ito tinanggihan ni Shena at pinaalis na lang ito sa isang katulong. Pagkatapos, tumingin siya kay Dan at nagtanong, "Bakit ka nandito sa Walls Inn ngayon?" Napabuntong hininga si Dan. Naaalala mo kung paano napag-usapan ng mga matatanda sa aming pamilya ang tungkol sa kasal ilang taon na ang nakalilipas. Hindi nila alam na ang ating relasyon ay parang magkapatid lamang, at wala tayong ganoong pagnanais. Gayunpaman, tumanggi silang sumuko sa taong ito. Mukhang nagkasundo ang ating mga kaanak at pinilit akong lumapit. Nag-aalala ako na mahihirapan ka, kaya kinausap ko ang mga kamag-anak mo nitong mga nakaraang araw. Huwag kang mag-alala. Alam kong wala kang pakialam dito, kaya hindi ko nagagawing mahirap para sa iyo. Napabuntong hininga si Shena nang mapansin ni Dan. Narinig ko na rin. Nag-iisip ako kung paano ka kakausapin tungkol dito, ngunit hindi ko inaasahan na naisip mo na ang lahat ng ito. Mukhang nagkamali ako tungkol sa iyo. Ayos lang, nakangiting sabi ni Dan. We're peers, after all. There's no need to overthink this. Habang nagsasalita siya ng mga salita ng kaginhawahan, ang kanyang loob ay malamig. Bilang isang lalaking nakakita sa mundo, alam niya kung anong uri ng mga galaw ang gagamitin laban sa kung anong uri ng mga babae. Para sa isang tulad ni Shena, na mataas at makapangyarihan, walang saysay na ituloy siya ng may matibay na determinasyon. Ang paggamit ng kanyang mga magulang laban sa kanya ay hindi rin uubra. Upang masakop ang isang babaeng tulad niya, dapat maging matyaga. Minsan, mas epektibo ang pag-atras ng isang hakbang at itago ang mga pagsulong ng isa. Sige, huwag na nating pag-usapan itong mga bagay na nakakapagpagalit sa ating lahat. Maliban dito, magtatrabaho ako sa kuya mo. Kaya ako nandito sa Walls Inn, sagot ni Dan. Tumigil siya sa usapan ng mabait lang ito at iniba ang usapan. Kapatid ko. Medyo nabigla si Shena. My brother has always been someone very ambitious. If you're going to work with him, you'll be pulled into all kinds of plots he already prepared. Ito ay hindi magandang bagay. Nang marinig ni Dan ang matapat na mga salita ni Shena, may bahid ng panunuya sa loob niya. Gayunpaman, itinago niya ang mga emosyong iyon at sinabing, "Kaunti lang ang alam ko tungkol sa kapatid mo, Shena. Ilang beses niya akong tinawagan at sinabing kung magtagumpay ang ating pagtutulungan sa pagkakataong ito, ibibigay niya sa akin ang bagay na pinakagusto ko. Hindi talaga ako naniniwala sa kanya, ngunit kailangan kong lumapit at makipag-usap sa kanya ng kaunti, at nakikita na siya ay iyong kapatid pagkatapos ng lahat. Kaya naman pagdating sa tinatawag na kooperasyon na ito, magiging mahusay kung ito ay gagana. Ngunit kung ito ay nagiging mapanganib, susundin ko ang iyong babala at maging mas maingat. Dahil, maaaring ang kapatid mo ang pinuno ng iyong pamilya. Hindi ko siya basta-basta matatanggihan.
Itinuon ni Dan ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Shena, na para bang gustong makita ang anumang pagbabago sa mga mata nito sa sinabi nito. Gayunpaman, ang mga mata ni Shena ay walang emosyon, na para bang ang salitang pinuno ay hindi makagalaw sa kanya. Binigyan niya ito ng isang nakangisi ng ngiti at sinabing, "Makakapagpahinga na ako kung magagawa mo ito ng naaangkop." Gayunpaman, bukod sa kapatid ko, narinig ko na may nilalakad ka at bumisita sa ilang mahahalagang tao gamit ang pangalan ng ating guro. Mabuti naman, ngunit alam mo kung paano gusto ng ating guro ang kanyang privacy. Dapat kang pumunta at humingi ng tawad pagkatapos nito. Malinaw na binigyang pansin ni Shena ang biglaang pagdating ni Dan sa Walsing. Anuman ang mangyari, siya ay isang napakahalagang tao. At hindi siya pupunta rito ng walang magandang dahilan. Ang Walsing ay maaaring komplikado at mapanganib, ngunit ito ay nakasalalay sa kung sino ang aming pinag-usapan. Para sa isang tulad ni Dan, kung mas komplikado ang mga bagay, mas maganda ito minsan. Hamalakhak si Dan. Hindi ka dapat mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Ngunit dahil tinanong mo ito, dapat kong ipaliwanag ang aking sarili. Mayroon akong 4 na dahilan para pumunta sa Walsing. Unang-una, we would meet up eventually kasi matagal na tayong hindi nagkikita. Pangalawa, there are some viable cooperations between our families. Gusto kong makita kung posible bang makamit ang win-win situation. Pangatlo, gusto kong maging pamilyar sa Walsing. Walsing pa rin ang ugat ng marami sa atin sa Grand City. Habang nakikipaglaban kami sa Grand City, hindi namin nakalimutan ang tungkol sa Walsing at sa aming bansa. Pang-apat, may ilang problema ang Martial Arts Alliance. Anuman ang mangyari, mayroon pa ring kapangyarihan ang Parkerville sa loob ng Martial Arts Alliance, kaya dapat naming gamitin ang kapangyarihang iyon para gampanan ang aming mga tungkulin. Hindi namin makakalimutan ang aming misyon at kung bakit namin ginawa ito sa unang lugar. Nagsalin si Dan ng isang basong tubig at humigop bago sinabing, "Ang ilan sa amin mula sa Sacred Training Grounds ay gumugugol ng masyadong maraming oras sa Grand City. Medyo matagal na kaming hindi nagpakita ng sarili namin. Nag-aalala kami na kung magtagal kami sa Grand City, makakalimutan kami ng mundo sa labas." Kinusot-kusot ni Shena ang mga mata at nakangiting sabi, "Matagal na tayong magkakilala. Hindi na kailangang basta-basta na lang. Ang dahilan kung bakit ka naririto ay para bawiin ang autoridad sa Country H Martial Arts Alliance, tama ba? Habang magkakaibigan tayo, may isang bagay akong dapat sabihin sa iyo para sa kapakanan ng pagiging patas." Ginamit ni Harvey, ang kasalukuyang kinatawan, ang kanyang kapangyarihan at talento para maging kinatawan. Mas mabuting makipagkaibigan sa kanya kaysa maging isang kaaway. Tungkol sa Parkerville na kumokontrol sa Martial Arts Alliance. Sa palagay ko ay hindi mo kailangang gawin iyon. Sa lahat ng Sacred Training Grounds, ang Parkerville ang isang Sacred Training Ground na pinakanakalink sa mas malawak na lipunan. Alam ng gobyerno ng bansa H ang iyong mga aksyon at nakabantay sa kanila. Kung talagang nagtagumpay ka na maging kinatawan, hindi lang susupilan ng nangungunang 10 pamilya ang Martial Arts Alliance, kundi maging ang 5 nakatagong pamilya at ang 4 na haligi ay gagawin iyon. Sa ganoong paraan, mawawalan lang ng kapangyarihan ang ating mga paksyon dahil sa away. It's a demerit for all of us, sabi ni Shena na may bahid ng pagiging mahigpit. Kung ako sa iyo, magpapalipas ako ng ilang oras sa Walsing, at maghapunan kasama ang iyong kinatawan, babalaan siya ng kaunti, pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan, at pagkatapos ay aalis. Ito ang pinakamagandang pagpipilian para sa atin, para sa iyo, at para sa buong bansa. Nang marinig ni Dan ang sinabi ni Shena ay napangiti siya. Salamat sa iyong mga saloobin. Gayunpaman, bilang isang tao, ang aking buhay ay dapat na isang kaluwalhatian at pagnanasa, ng mga makabuluhang tagumpay at paggalang. Pagkatapos lamang ito ay magiging isang buhay na nagkakahalaga ng pamumuhay. Hindi banggitin, ngayong naabot ko na ang posisyon na ito, ang tanging paraan na natitira para sa akin ay pasulong. Isang kislap ng lamig ang napuno sa kanyang mga mata nang marinig ni Shena ang mga salita ni Dan.
Alam kong may mga pangarap ka at gusto mong kontrolin ang lahat sa mundong ito. Gayunpaman, ang ating bansa ay nagiging lubhang komplikado. Ang ating pag-unlad sa nakalipas na 20 taon ay lampas sa iyong imahinasyon. Maaaring may kinalaman din dito ang 7 pamilya ng Grand City. Gusto mong makialam, ngunit kung mayroong ibang pakana ng pamilya dito, mahuhulog ka sa kanilang mga bitag kung hindi ka mag-iingat. Dapat lagi nating pangalagaan ang loob bago mag-alala tungkol sa labas. Maaari kang tumuon sa ibang bagay kapag mayroon kang ganap na kapangyarihan sa Grand City. Bakit ang impatient mo? Kadalasan, mabagal at matatag ang panalo sa karera. Nang marinig ni Dan ang sinabi ni Shena ay natahimik siya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng kaunti, mahinahon niyang sinabi, "Salamat sa pag-iisip tungkol sa akin. Iisipin ko ang iyong mga pagsasaalang-alang. Kahit na patuloy akong manatili sa Wolsing at umunlad, ipapaalam ko rin sa iyo." May pagkaunawa si Shena sa personalidad ni Dan. Alam niyang napaatras na siya nang sabihin niya ito. Agad siyang ngumiti at sinabing, "Tulad sa inaasahan ng numero 1 kabataan sa komunidad ng martial arts ng County H. Hindi ka lang matapang, ngunit alam mo rin kung kailan dapat umatras. Ang aking kapatid ay tinatawag na numero 1 young master sa Wolsing, ngunit kung ako ang tatanungin mo, mas magaling ka sa kanya." Ngumiti si Dan. "You're joking. There's a huge gap between us. He can betray his own family just so he can become the leader, and I still cannot do that at this time." Pagkatapos noon ay inibon niya agad ang topic. "Oh, tama. May isa pa akong gustong itanong sa iyo habang nandito ako. May narinig akong chismis na tila binibigyang importansya mo ang kinatawan na si Harvey York. Hindi mo lang siya tinulungan pa balik sa Floatwell, kundi lumabag ka pa sa sarili mong mga patakaran at nakipag-breakfast kasama siya pagkatapos niyang makarating sa Wolsing. Na-curious ako. Sinusubukan mo bang kontrolin ang Martial Arts Alliance sa pamamagitan niya? Kung iyon ang kaso, hindi na kailangang gumawa ng mga bagay na magulo. Ang kailangan mo lang ay magtanong, at matutulungan kitang kunin ang kontrol sa Alliance." Bahagyang natigilan si Shena nang marinig niya ang sinabi ni Dan. "Tama, dahil talagang pinahanga niya ako. Pero ang dahilan kung bakit ako humanga ay hindi dahil naging kinatawan siya ng Martial Arts Alliance. Dahil lang handang ipaglaban niya ang ating bansa. Iilan lang ang mga taong may ganoong kalinas na pag-iisip sa panahong ito." Sabi ni Shena matapos itong mapag-isipan. "Kung ganoon, kakaunti ang nakakaalam na ako ay humanga. Paano mo nalaman iyon?" Ngumiti si Dan. "May nakalimutan ka siguro. While you're our teacher's last student, I'm also a favored student myself. Just because you called our teacher didn't mean we didn't remain in touch. Alam kong napahanga ka rin sa kanya through our teacher. And I heard from our teacher na gusto mong humanap ng chance para ipakilala siya ng formal." Nang marinig ang sinabi ni Dan, tumango si Shena. Madalas niyang banggitin si Harvey sa kanyang guro ngunit hindi niya inaasahan na isisiwalat ito ng kanyang guro kay Dan. "Ang pag-iisip ay sumagi sa aking isipan," sabi ni Shena ng matapat. "Dapat mong malaman na ang ating guro ay dapat na naabot ang antas ng pagiging isa sa kalikasan noon pa man at tumawid sa kabilang mundo. Sinabi rin ng ating guro na kung ang punong tagapagturo ng Sword Camp ay handang pumunta sa Wolsing at protektahan ang ating bansa, maaari siyang umalis. Pero nabalitaan ko na pagkatapos niyang mawala 3 taon na ang nakakaraan, bihira siyang magpakita sa amin. Hindi siya mahahanap ng Wolsing ng lantaran dahil sa pangako namin. Kaya naman nakipag-meeting ako sa lahat ng uri ng mga batang mandirigma at prodigy para mairekomenda ko sila. Bagamat hindi nila maikukumpara ang maalamat na punong tagapagturo, maaari tayong makahanap ng ilang mga bagong talento. Saka lamang makakaalis ang ating guro sa kapayapaan kapag natiyak na ang kinabukasan ng ating bansa." "I see," sabi ni Dan sabay buntong hininga. "Talagang nag-effort ka. Speaking of which, lumalala na ang physical condition niya. Hindi na bagay sa kanya ang mundo natin. Ang dapat niyang gawin ngayon ay gawin ang huling hakbang at maglakbay sa kawalan. Tungkol naman sa ating bansa, kasama ko rito,
walang sino man ang makakasira sa ating bansa. Proud ang mukha ni Dan nang sabihin niya iyon. Siyempre, alam niya iyon, sabi ni Shena sa kanyang stolid expression. Sinabi ng ating guro na kung handa kang palayain ang lahat ng iyong makamundong pagnanasa, mayroon kang pinakamataas na pagkakataon na makuha ang kanyang mana. Handa rin siyang ituro sa iyo ang lahat. Sa kasamaang palad, hindi mo magagawa. Pagkatapos, humihingi ng tawad na sinabi ni Dan, ako ang nag-alala sa kanya ng sobra. Gusto ko ring talikuran ang aking makamundong pagnanasa. Pagdating sa martial arts, ito ay ang sumuko sa mga maling akala at hindi hilingin sa amin na talikuran ang aming katarungan at damdamin. Ngunit kung hindi ko kayang harapin ang lahat ng aking makamundong pagnanasa, hindi ko magagawang magmana ng lahat ng bagay sa ating Panginoon. Malumanay na sinabi ni Shena, as long as you have the thought. I believe he'll feel comforted if he know this. Pagkatapos nito, medyo humanga si Shena kay Dan. Ilang taon na ang nakalilipas, nawala ang kanyang pagmamataas at mas may pakialam sa mundo. Marahil ay makakamit ni Dan ang kadakilaan sa hinaharap. Ngumiti si Dan. Hindi mo kailangang mag-alala ng sobra tungkol sa akin sa hinaharap. Kung nakikita ka na may kakayahan, irekomenda sila sa ating guro. Ire-recommend ko rin sa kanya ang mga mahuhusay na individual kung may makaharap ako. Kabanata 6765. Tama, may iba pa, sabi ni Dan habang natampal ang kanyang noo. Malapit na ang 90th birthday ng lola ko. Siya ay isang mabuting kaibigan ng ating guro. Kung mayroon kang pagkakataon, mangyaring kumbansihin siya na huwag manatili sa Walsing sa lahat ng oras. Dapat siyang pumunta sa Grand City paminsan-minsan. Baka pag-isipan niya ang mga bagay-bagay pagkatapos nito. Tumango si Shena at sinabing, huwag kang mag-alala. Susubukan kong kausapin siya. Pagkatapos ng lahat, ang pananatili sa Grand City ng ilang araw ay maaaring mapabuti ang kanyang kalagayan. Makalipas ang kalahating oras, tahimik na umalis si Dan sa templo ng Saint of Death at bumalik sa pulang kotse. Ilang sandali pa, ay umandar na ang sasakyan at dahan daw ang umalis sa National Park. Nang nakabalik na ang sasakyan sa freeway ng Walsing, ang babaeng naglalaro nito na tinatawag na Lani ay nagtanong, kung gayon, paano nangyari ito? Nagbago ba ang impresyon sa iyo ng junior mo? Pinag-cruise ni Lani ang kanyang mga paa, at ang halimuyak mula sa kanya ay kumikiliti sa ilong ni Dan. Nais niyang agad siyang sugurin at hilahin ang kanyang pantyhose. Hindi ganoon kadali ang mga bagay, nakangiting sabi ni Dan. Palagi niyang nakikita ang kanyang sarili bilang isang prinsesa, bilang isang tao sa tuktok ng pyramid. Kaunti lang ang mga lalaking napahanga niya. Hindi mo masusupol ang isang babaeng tulad nito pagkatapos ng ilang beses na makilala siya. Pagkatapos noon, nagpakita ng mas malaking pananampalataya si Dan sa kanyang sarili. Hindi lamang sila nagkaroon ng parehong guro, ngunit sinusubukan din ng kanilang mga pamilya na pagsamahin sila. Sa mga kalamangan na iyon, tumanggi siyang maniwala na mananatiling hindi mahipaw si Shena. Isa pang bagay. Nilinaw mo ang lahat tungkol sa kanya at sa kinatawan na si Harvey. May naalala pa si Lani. Ginawa ko. Medyo nagalit si Dan nang mabanggit si Harvey. Hanga talaga siya sa Harvey na ito. Gusto pa niyang irekomenda siya sa aming guro. Oh, napataas ang kilay ni Lani. Iyon ay nangangahulugan na si Harvey ay magiging isa sa ating mga hadlang mula sa maraming mga anggulo kung gusto nating makamit ang ating mga layunin. Sa kasamaang palad, sa mga ambisyon ni Shena, ang pagtanggal sa kanya ay medyo mahirap. Ngunit gayunpaman, may ilang mga bagay na dapat nating gawin kahit gaano man ito kahirap. Tinikit ni Dan ang kanyang mga mata at tumingin sa templo, na mabilis na nawawala sa paningin. Dapat maging asawa ko si Shena. Kapag mayroon kaming ganoong koneksyon, magagamit ng aming pamilya ang impluwensya ng pamilya Wright para maging bahagi ng mas malawak na mundo. Sa panahong iyon, kahit ang aking guro, na minamaliit ang lahat, ay dapat kilalanin ang aking kakayahan. Kapag ginawa namin pareho magkakaroon ng pagkakataon ng aming mahusay na trabaho na makumplito. May bahid ng panlalamig sa mga salita ni Dan nang sabihin niya iyon. Sa madaling salita,
kailangan nating alisin ang lahat ng maglakas loob na tumayo sa harapan natin at ang ating mahusay na gawain. Si Harvey man ito o ang buong Martial Arts Alliance, dapat silang maging mga kasangkapan na sumusunod sa atin sa halip na hadlangan tayo. Natawa si Lani. Alam mo ba, Dan? Ang higit na nakaakit sa akin sa iyo ay ang iyong makapangyarihang presensya. Kung wala ito, maraming mga kahanga-hanga at mahuhusay na lalaki sa mundong ito, kaya paano mo maiiba ang iyong sarili sa kanila? Kung sa salita, ano ang dapat nating gawin kay Harvey? Paano? Kalmado ang boses ni Dan. Aagawin ko ang Martial Arts Alliance sa loob ng ilang araw. Gusto kong mawala ang lahat ng pwedeng maging hadlang sa akin. Bagamat mahalaga para kay Dan na makita si Shena, ito ay naging isang bagay na napakakaunting tao ang nakapansin habang patuloy na nagbabago ang sitwasyon sa Wolsing. Kasama dito si Harvey, habang binabantayan ng kanyang mga tauhan si Dan at ang kanyang entourage, kahit na hindi nila makumpirma ang lahat ng kanyang mga galaw. Ang isang taong tulad ni Dan ay kailangang panatilihing lihim ang kanilang mga nakaplanong ruta kaysa sa anupaman. Higit sa lahat, napakaraming mahuhusay na tao sa paligid niya. Kahit na ginamit ni George ang lahat ng mga access sa Sky Corporation, hindi nila malalaman ng malinaw ang lahat sa maikling panahon. Matapos gawin ang kanilang mga ulat kay Harvey, tiniyak niyang mas mapapandohan ang mga operasyon ni George at sinabihan si George na humanap ng paraan para kumuha ng mas maraming elite sa martial arts, dahil hindi na sapat ang mga tao ni George para harapin ang dapat nilang gagawin ngayon. Tahimik ang mga sumunod na araw, parang wala nang importanteng mangyayari sa Wolsing. Isang umaga, nakatayo sa labas ng tirahan ni Harvey ang isang lalaking nakasuot ng unipormeng militar. Si Ethan Hunt, ang Longsword Warrior, ang dumating para gumawa ng kanyang taunang ulat para sa Ministry of War. Pareho silang excited na makita ang isa't isa. Gayunpaman, hindi na nag-aksaya ng hininga si Ethan at agad na dumiretso sa punto. Nabalitaan ko na nakipaglaban ka sa Parkerville. Binuhusan ni Harvey ng isang basong tubig si Ethan. Marami na akong natalo sa Sacred Training Grounds. Ano, nag-aalala ka sa maliit na bagay na ganito? Tumawa si Ethan. Ha, this is anything but small. Bihira kang pumupunta sa Wolsing kaya hindi mo alam kung gaano ka-arroganti ang mga bata sa Parkerville, lalo na ang mga nakapaligid kay Dan noong nasa paaralan sila sa Wolsing. I'm actually very happy na tinuruan mo ng leksyon si Clarion. Napakurap si Harvey. Ikaw ay tunay na mandirigma. Maaari ka bang gawing kalaban ni Clarion? Nagkibit balikat si Ethan. Before meeting you, I'm just another blue blood in the hunt of Wolsing. Bago ako pumasok sa military, nag-aral ako sa Wolsing University. Si Clarion at ang iba pa ay maituturing kong mga schoolmates ko. Magkaaway ba talaga kayong dalawa? Tanong ni Harvey, na enjoying this moment. Kung iisipin, magkakaroon ng ganoong kasaysayan ang Sword Warrior ng bansa. Hindi lamang iyon, ngunit ako ay nasa dulo nito, bumantong hininga si Ethan. Noong mga estudyante pa kami, gusto ni Clarion na maging sugar daddy ng isang junior na umaasa sa scholarship para mabuhay. Hindi ko nagustuhan ang nakita ko, kaya binigyan ko siya ng pera at pinaalis siya sa ibang bansa para mag-aral. Sa tingin ng bastos na iyon ay sinira ko ang kanyang mga plano, kaya't ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang harapin ako. Nabali niya ang aking kamay at sinabing bubugbugin niya ako sa tuwing makikita niya ako. Bumalik ako sa aking pamilya na may pag-iisip ng paghihiganti, ngunit walang sinuman sa pamilya ang sumuporta sa akin. Sinabi pa nila sa akin na sumuko na ako. Pumasok ako sa sword camp sa galit. Nang marinig ang mga salita ni Ethan, tumango si Harvey. Naghiganti ka ba sa sarili mo pagkatapos mong maging true warrior? Tiningnan ni Ethan ang bituin sa kanyang balikat at sinabi, itinuro mo sa akin na ang isang espada mula sa sword camp ay magagamit lamang laban sa ating mga kaaway, at hindi laban sa ating sariling mga tao. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Hindi ko sinabi na hindi mo magagamit ito laban sa paglalakad ng mga kalamidad tulad niya. Ngumiti ng mapait si Ethan. Alam ko, ngunit nag-aalala ako na hindi ko sinasadyang mapatay siya kapag ginawa ko ito.
You'll get your chance. Maybe you'll find a chance to kill him and it'll be fine, sabi ni Harvey, at tinapik si Ethan sa balikat. Nandito ka sa Walls Inc. para gumawa ng annual report mo, di ba? Tatapusin muna natin ito, pagkatapos ay pupunta tayo sa hunt ng Walls Inc. May mga bagay na kailangan muna nating harapin. Para sa isang tulad ni Clarion. Huwag kang mag-alala sa kanya. May kakaibang ekspresyon sa mukha ni Ethan, ngunit sa huli, huminga siya ng malalim at sinabing, sige. May kikinig ako sa iyo. Pupunta ako upang tulungan ka kapag nagawa ko na ang aking taunang ulat sa ministeryo. Biglang may naalala si Ethan. Tama, may isang bagay na medyo problema na hindi mo alam. Narinig ko ang isa sa mga underground boxing gym na kabilang sa 9th branch of the Genes of Mordok, kung saan nagmula si Mandy, ay patuloy na hinahamon ng isang tao. Natalo sila ng 12 ng mga laban, at nagdulot ito ng malaking pagkatalo sa mga nakaraang araw. Ang underground boxing gym ay matatagpuan sa kanayunan ng Walls Inc., at ito ay dapat na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kita para sa 9th branch. Kung magpapatuloy ito, ang buong 9th branch ay maaaring malugi. Kumunot ang noo ni Harvey. Underground boxing gym. Bakit gagawin iyon ni Mandy? Umiling si Ethan. It's not by Mandy. It has been around since I was a kid, and it has always been something that belongs to the 9th branch. Ang pagsunod sa ating mga batas, ang isang bagay na tulad nito ay opisyal na ipinagbabawal. Ngunit dahil ang genes ng Mordo ay isa sa nangungunang 10 pamilya, pinili na lang ng lahat ng paksyo na huwag pansinin ito. Pagkaraan ng napakaraming taon, ito ay naging isang ilegal na kumpanya na may mga partikular na tuntunin at regulasyon. Karaniwan, dito ginugugol ng mga mayayamang tao sa Walls Inc. ang kanilang pera at naaaliw. Gayunpaman, ang 9th branch ay nalulugi doon sa nakalipas na mga araw na kasing bilis ng kinita nila noong nakaraan. Naniniwala ako na hindi sila makakaligtas ng matagal kung magpapatuloy ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng impormasyon kay Harvey tungkol sa underground boxing gym. Halatang ito ang pangunahing dahilan kung bakit niya hinanap si Harvey. Isang magalang na saludo ang ibinigay ni Ethan kay Harvey bago umalis ng tirahan at pumasok sa isang Land Cruiser na kulay berde. Nang magsimulang umandar ang sasakyan, itinuon niya ang atensyon sa isang baril sa kanyang kamay. Habang tinitignan niya ito ay may nabuong ideya sa kanyang isipan. Biglang, si Travis, na mula sa ministeryo ng Mordo, ay ngumisimula sa kanyang likuran. Nagdadalawang isip. Napabuntong hininga si Ethan. Napakahirap para kay Harvey na magkaroon ng ganoong katahimikan na buhay. Gusto ko siyang tanungin, ngunit sa huli, napagdesisyonan kung huwag na lang. Sobra-sobra ang binigay niya para sa ating bansa all those years ago. It's just a border war right now. There's no need to disturb him. We can settle everything, kahit na tayong dalawa lang. Of course we can settle everything. If we have to fight, there's always a chance na babagsak ang mga kapatid natin at hindi na magigising. Pero kung nandyan siya, wala na siyang kailangang gawin. Ilagay lang ang bandila niya at natural na aatres ang mga kaaway natin, mahinahong sabi ni Travis. Ngunit hindi na siya makakabalik dito para mamuhay ng payapa, ungol ni Ethan. Malumanay na sabi ni Travis, logically speaking, matagal na kayong nakasama ni Harvey. Mas kilala mo siya kaysa sa mga normal na sundalong tulad namin. Kung hindi natin ere-report kung ano ang mangyayari sa kanya sa ganitong kritikal na oras, may tinatago tayo sa kanya. Hindi ba tayo niyan makokonsensya kapag nalaman niya ito in the future? Noon, itinuro niya sa atin na ang mga may martial power ay dapat maglingkod sa bayan at sa bayan. Wala ka ba talagang sasabihin sa kanya sa puntong ito? Ngumiti ng mapait si Ethan at umiling. We'll take it step by step. Baka hindi talaga tayo mauwi sa conflict sa border, so let me think about it. Sa ikatlong ring ng Walls Inc., ang ika-9 na sangay. Sa opisina ng CEO, binuhusan ni Mandy si Harvey ng isang tasa ng kape. Natigilan siya. Paano mo nalaman ang tungkol sa underground boxing ring?
Mayroon kaming asset na ganoon, ngunit dahil ito ay nasa isang kulay abo na lugar, hindi ito angkop na pag-usapan ng bukas. Ang lugar na iyon ay nagpalaki ng maraming martial arts elites at nagsanay sa marami sa aming mga security guard, kaya naman ito ay maaaring tumakbo sa loob ng maraming taon. Bukod sa mahahalagang holiday, ang underground boxing ring ay magkakaroon ng 10 laban araw-araw. At bawat buwan, magkakaroon kami ng paligsahan. Ang kailangan lang namin ay maningil ng pera para sa entrance fee at ito ay sapat na upang bayaran ang lahat ng mga manlalaban. So, ito ay higit pa sa isang entertainment venue. Kumunot ang noo ni Harvey. Pero bakit narinig ko na maliban sa pagbukas sa publiko, ang kinikita nyo sa underground boxing ring na ito ay para sumugal ang mga customer? Isang bagay tulad ng karera ng kabayo, kung saan ang magkabilang panig ay pumupusto kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Ibinaba ni Mandy ang kanyang tingin at hindi sumagot sa tanong. Kumunot ang noo ni Harvey. Napakahalaga nito, Mandy. Hindi ako magsasabi ng kahit ano kung alam mo ang tungkol dito, ngunit kung hindi mo gagawin, dapat mong bigyan ng higit na pansin. Mula sa aking mga mapagkukunan, natalo ka na ng maraming beses, sa bawat pagkakataon, nalulugi ka ng $1.5 milyong. Ilang beses pa, at ang naipon na halaga ay nakakagulat. Hindi mo maaaring hayaang magpatuloy ito. Umiwas si Mandy at sinabi ng dahan-dahan, "Siyempre alam ko. Ang pinakamalaking atraksyon para sa underground boxing ring ay ang pagsusugal. Sa ilang mga paraan, ang 9th branch ang pinakamalaking bahay sa underground boxing ring. Nawalan kami ng pera nitong mga nakaraang araw, ngunit kontrolado pa rin ang lahat. Kahit na mawala ang lahat ng pera, hihingi ako ng tulong sa genes ng Mordo. Don't worry, this is something the genes of Mordo will have to deal with. Kahit hilingin mo sa akin na ipasara ito, hindi ko magagawa. Wala akong awtoridad." Nag-iwas siya ng tingin, at mukhang kinakabahan. "Hindi mo masasabi iyan," paalala ni Harvey. "Paano kung mawala sa iyo ang buong 9th branch? Sa palagay mo ba ay sasagutin ng genes ng Mordo ang iyong mga pagkalugi? Hindi. Ang mga pamilyang tulad niyan ay walang katapatan. Aanihin nila ang tubo kapag may bagay na para sa kanila. Kapag wala ng ibang aanihin, iiwan kanila." Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Tumango si Mandy sa kanya. Napabuntong hininga si Harvey. "Fine. Wag na nating pag-usapan ang pagsasara ng underground boxing ring. Ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyayari lately. Magkano ang nawala sa iyo?" Huminga ng malalim si Mandy para pakalmayan ang sarili at umupo sa tapat ni Harvey. Kinuha niya ang kanyang kape at inubos ito sa isang lagok bago bumantong hininga. Dahil sa nangyari sa real estate noon, ang 9th branch ay hindi basta-basta makapagbukas ng mga bagong merkado sa maikling panahon. Nagkukulang kami ng pera araw-araw. Napagtanto ko na ang 9th branch ay maaaring suportahan sa pamamagitan lamang ng underground boxing ring. Sa kasamaang palad, kahit na ang aming kita mula sa boxing ring ay bumabagsak. Isa sa aming mga shareholder ang nagbigay sa amin ng ideya na payagan ang mga bisita na magdala ng kanilang sariling mga mandirigma kaysa sa simpleng pagtaya sa mga manlalaban. Sa ganoong paraan, ito ay nagiging kompetisyon sa pagitan ng host at ng bisita. Ilang araw ang nakalipas, isang grupo ng mga bisita ang dumating kasama ang 8 elite at gustong tumaya gamit ang underground boxing ring. Sabi nila, $7 million ang kanilang itataya sa isang laban. Ayokong pumayag pero napilitan ako dahil sa sitwasyon na kinalalagyan ko. Sa simula, nanalo kami ng ilang round at ginawa nilang mukhang desperado na sila. At kaya, tumaas ang taya. Nanalo pa kami ng ilang rounds bago matalo sa laban pagkatapos ng laban. Hindi lang nawala lahat ng pera na napanalunan namin, pero natalo na kami ng $300 million. Kahit ibenta namin lahat ng real estate sa mababang presyo, hindi namin kayang bayaran ang lahat. Sa madaling salita, wala nang babalikan ang 9th branch. Kung magpapatuloy kami, baka magkaroon kami ng pagkakataon.
Napabuntong hininga si Mandy, punong-puno ng kawalan ng magagawa ang mga mata. Pagkatapos niyang makontrol, marami siyang ginawa para patuloy na umunlad ang ika-9 na sangay. Hindi niya inasahan na kahit anong gawin niya, palagi siyang makakatagpo ng mga bagong problema. Mas masahol pa, ang kanyang kakulangan sa mga kakayahan at nabigo upang malutas ang anuman. Alam niyang walang magandang impresyon sa kanya ang mga nakatataas sa genes ng Mordo. Kung may nangyari, hindi sila makakatulong. Sa halip, gagamitin nila ang pagkakataong ito para ihiwalay siya. Tumango si Harvey at nagsimulang mag-isip kung paano haharapin ang isyong ito. Karaniwan sa isang underground boxing ring, dapat mayroong ilang mga elite, tama. Tumango si Mandy. Bagamat wala kaming true warriors mula sa mga alamat, mayroon kaming iilan na halos nasa ganoong antas. Hindi sigurado si Harvey kung ano ang mararamdaman nang marinig niyang sinabing iyon ni Mandy. Bumalik sa Niamhi, walang alam si Mandy tungkol sa True Warriors at Kings of Arms. Ang katotohanan na ginawa niya ngayon ay nagpakita ng kanyang paglaki at ipinaliwanag kung gaano siya dapat alagaan. Umiling siya at inalis ang lahat ng iniisip. Pagkatapos ay sinabi niya, kung maaari ka pa ring matalo kapag mayroon kang mga elite na ganyan, nangangahulugan ito na ang iyong mga kalaban ay hindi mahina sa simula. Bahagyang nag-alinlangan si Mandy bago sinabing, nagpadala na ako ng mga tauhan ko para imbestigahan kung saan nanggaling ang mga taong ito, ngunit wala kaming mahanap. Para bang sila ay mula sa ibang mundo. Kabanata 6770. Kahit na sila ay talagang mula sa ibang mundo, hindi sila magiging ordinaryong tao. Simple lang ang pananamit nila, ngunit masasabi naming hindi sila ordinaryong tao. Tinitingnan nila ang lahat ng iba pang mga bisita na parang mga langgam, na para bang sila ay nakatayo sa tuktok ng mundo. Kung pag-uusapan, ang nanguna sa kanila ay isang taong may apelyido na Parker. Sa puntong ito, nahirapan si Mandy na ipagpatuloy ang usapan. Hindi lamang siya nawala ng napakaraming pera, ngunit hindi rin siya sigurado kung kanino siya natalo. Ito ay isang ganap na kahihiyan. Parker, hindi ordinaryong tao, binaba ang tingin sa lahat. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Mga taga Parkerville. Ilang araw na ang nakalipas, pinahiya ni Harvey si Clarion. Sa mga sumunod na araw, tila tuluyang nawala si Clarion. Hindi ito bagay na kanyang modus operandi. Nagsimulang maghinala si Harvey na ang mga Parker ng Parkerville ang nasa likod nito. Higit sa lahat, nagalit sila sa kanya sa pamamagitan ni Mandy. Mukhang hindi lahat ng taga Parkerville ay walang utak. Sa pinakakaunti, sila ay medyo mahusay sa mga diskarte. Mga Parker mula sa Parkerville. Isa sa sacred training grounds. Kumunat ang noo ni Mandy. Narinig ko na ang tungkol sa kanila, ngunit ang ika-9 na sangay ay hindi kailanman nakatawid sa kanila. Malamang dahil sa akin, sabi ni Harvey sabay buntong hininga. Tara na. Dalhin mo ako sa underground boxing ring. Ako na ang bahala dito. 8:00 ng gabi. Ito ang pinakamagandang oras para sa ilang libangan pagkatapos ng hapunan. Isang klasikal na estilong gusali na mukhang Coliseum sa kanayunan ng Walls Inn ay maliwanag na naiilawan. Dati, isa itong sports stadium, ngunit nakuha ito ng 9th branch pagkatapos ng mga taon ng pagkasira. Pagkatapos ng pagsasaayos, maaari itong mag-host ng hindi bababa sa 10,000 manunood. Dahil ang mga kawani ay kinakailangan upang maghatid ng mga manunood ng pagkain at inumin, maaari itong ilarawan bilang isang entertainment outlet. Ang mga grandstand ay nasa lahat ng panig ng stadium. Ang lugar kung saan ang podium ay napalitan na kung saan ang mga tauhan at mga mandirigma ay naglalabas-masok. Sa gitna, kung saan dati ang soccer field, isang malaking arena ang itinayo. Nakikita pa rin ng isa ang mga fragment ng buto at itim na dugo sa arena. May bahagyang amoy ng dugo pa ang namamalagi sa paligid. Walang tanong ang mga kaluluwa ng mga patay ay malamang na umaaligid sa lugar na ito. Gayunpaman, sa isang kakilakilabot na lugar, walang sino man sa mga manunood na nakasuot ng magarbong damit ay tila walang pakialam. Sa halip, lahat sila ay nakatingin ng may interes, na parang gustong makakita pa.
Ang ilan sa mga bisita ay may hawak na pulang resibo sa kanilang mga kamay. Siguradong nagsusugal sila. Ang ilan sa kanila ay napuno ng pananabik, at ang ilan sa kanila ay napuno ng hindi paniniwala. Ang isang bagay na tulad nito ay dapat lamang lumitaw sa mga kasino, at hindi sigurado kung bakit ito lilito dito. Kalmadong luminga-linga si Harvey sa paligid at mabilis na nakita si Maya na madilim ang ekspresyon. Bilang pribadong sekretarya ni Mandy, halatang hindi siya ang karaniwang babae na karaniwan niyang ipinakita ang kanyang sarili. Tumingin siya sa fighting ring, ang mga gears sa kanyang isip ay lumiliko. Ang babaeng ito na direktang nagsilbi kay Mandy sa 9th branch ay may kakaiba.